Magandang araw sa inyong lahat. Binabati po namin kayo sa pangalan ng Panginoon at ngayong hapon, sama-sama po tayong lumapit sa Diyos para pakinggan ang kanyang mga salita. Ang salita po ng Panginoon ay nasa chapter 10 ng Book of Daniel. Dalawang chapters na lang po bago natin matapos ang napakahalagang aklat na ito. Ang ating pong mensahe ngayon ay patungkol sa pangangailangan natin na tayo po ay i-touch ng Panginoon. Every one of us, we all need a special touch from God upang tayo po ay makasama sa mga nakikipagbaka para sa ating Panginoon. So yung title po ng teaching ngayon is Touch for War. So let's go to the Word from Daniel chapter 10. Ito po ang ating makikita. Nang ikatlong taon ni Ciro na hari ng Persia, nahayag ang isang salita kay Daniel na ang pangalay Belteshazzar. Ang salita ay totoo at iyon ay tungkol sa isang malaking paglalaban. At kanyang naunawaan ang salita at naunawaan ang pangitain. Ng mga araw na iyon, akong si Daniel ay nagluluksa sa loob ng buong 3 sanlinggo. Hindi ako kumain ng masarap na pagkain, ni pumasok man ang karne, ni alak sa aking bibig, ni nagpahid man ako ng langis sa loob ng buong 3 sanlinggo. Nang ika-24 na araw ng unang buwan, habang ako'y nasa pampang ng malaking ilog ng Hiddekel, aking itiningin ang aking paningin at tumanaw at nakita ko ang isang lalaki na may suot at telang lino na ang balakang ay binigkisan ng ginto ng Ophas. Ang kanyang katawan ay gaya ng berilo. Ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na sulo. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay gaya ng kislap ng pinakintab na tanso. At ang tunog ng kanyang mga salita ay gaya ng ingay ng napakaraming tao. Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain yon. Hindi nakita ng mga lalaking kasama ko ang pangitain. Gayon may dumating sa kanila ang isang matinding takot at sila'y tumakas upang magkubli. Kaya't iniwan akong nag-iisa at nakita ko ang dakilang pangitaing ito. Walang lakas na naiwan sa akin at ang aking kulay ay namutlang parang patay at walang nananatiling lakas sa akin. Ngunit narinig ko ang tunog ng kanyang mga salita. At nang aking marinig ang tunog ng kanyang mga salita, ang mukha ko'y napasubasob sa lupa sa isang mahimbing na pagkakatulog. Ngunit di nagtagal narito, isang kamay ang humipo sa akin. At ako'y itinayo na nanginginig ang aking mga kamay at mga tuhod. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal, unawain mo ang mga salita na aking sasabihin sa iyo. Tumayo ka na matuwid sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon. Nang kanyang masabi ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng araw na iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Ngunit hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw. Kaya't si Miguel na isa sa mga punong prinsipe, siya po yung archangel na si Michael, ay dumating upang tulungan ako at ako'y naiwan doon kasama ng hari ng Persya. Pumarito ako upang ipaunawa sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat mayroon pang pangitain para sa mga araw na iyon. Samantalang kanyang sinasabi sa akin ang mga salitang ito, itinungo ko ang aking mukha sa lupa at ako'y napipi. At isang kahawig ng tao ang humipo sa aking mga labi. Ibinok ko ang aking bibig at ako'y nagsalita. Sinabi ko sa kanya na nakatayo sa harapan ko, O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay dumating sa akin ang mga
ang mga paghihirap at nawalan ako ng lakas. Paanong makikipag-usap ang lingkod ng aking Panginoon sa aking Panginoon? Sapagkat sa ngayon walang nananatiling lakas sa akin at walang naiwang hininga sa akin. Verse 18, muli akong hinipo ng isa sa nakahawig ng tao at kanyang pinalakas ako. Kanyang sinabi, o taong pinakamamahal, huwag kang matakot. Kapayapaan ang sumaiyo. Magpakalakas ka at magpakatapang nang siya'y magsalita sa akin. Ako'y lumakas at nagsabi, magsalita ang aking Panginoon sapagkat pinalakas mo ako. Ito po ang salita ng Panginoon sa atin sa hapon na ito. Ang buod po na mensahe ay ito. Ang future, ang hinaharap ay full of challenges. Kasama ang paghihirap, kasama ang pag-increase ng wickedness, kasama ang lahat ng napakaraming mga challenges sa buhay. At ito ay talagang napakahirap harapin. Ito ay kasama ang kakilakilabot ng mga maaring mangyari sa ating mundo. At ang mga anak ng Diyos ay tinatawagan ng Panginoon na lumapit sa Kanya upang sila ay Kanyang palakasin sa pamamagitan ng pag-touch sa kanila. Kaya we all need to be touched by the Lord. Tatlong bagay po ang ating pag-uusapan sa hapon na ito, sa ating mensahe. Ang una po, gusto kong makita natin yung pangitain ni Daniel, yung nakita niya na talagang nagpahina sa kanya. Meron siyang nakita na ang bunga ay panghihina. Talagang dahil nakita niya ang isang bagay, nang hina siya talaga, nang lumo siya, nakakalumo, wala ng lakas yung kanyang nakita. Yung pangalawa po ay titingnan natin yung touch naman na nagpapalakas. At ang pangatlo po, yung pakikipaglaban na nagpapalaya ng mga tao. So tatlong bagay po. The vision that weakens, the touches that strengthen, and also the fight that delivers people. Titingnan po natin yung una po. Ano po yung kanyang nakita na talagang nang pahina sa kanya? Paminsan-minsan po ang sabi ng iba, gusto ko malaman kung ano ang mangyayari bukas. Gusto ko malaman kung ano ang mangyayari sa future. Pero dito nakikita natin na kaya pala sinabi ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Huwag nating katakutan, huwag na nating isipin ang mga challenges na darating bukas. Ang kailangan lang ay magtiwala tayo sa Panginoon ngayon, magtiwala tayo sa Kanya bukas, magtiwala tayo sa Kanya sa isang linggo, magtiwala tayo sa Kanya sa araw-araw dahil itong si Daniel talagang dahil siya po ay prophet ng Panginoon, ipinakita sa kanya kung ano ang mangyayari at yung kanyang nakita ay lubhang nagpahina sa kanya. Bakit po kaya? Bakit po lubha siyang nanghina doon sa nakita niya? Well, doon po sa ating text ay sinabi po na bagamat pauwiin na yung exile, yung mga nasa exile, yung nasa Babylonia na kababayan niya, na sila ay pauwiin na, pero hindi po ibig sabihin na wala ng mga problema. In fact, God was telling him na ang hinaharap ay punong-puno ng mga challenges sapagkat napakaraming mga wars, maraming mga pakikipaglaban, pakikipag-away, maraming challenges politically, socially, religiously, at napakaraming haharapin ang kanyang bayan. Kaya po si Daniel ay labis na nanlumo sapagkat it's a vision of a frightening future. Pangitain ng isang nakakatakot na kinabukasan. Naisip ko lamang po na ang nakita po ni Daniel noon na napakahirap na hinaharap ay ganun din po ang hinaharap ng bawat isa sa atin. Ang iba po ay nananaginip na
ang ating mundo ay papabuti ng papabuti. Na ang ating mundo ay mawawalan na ng mga problema. Pero ang salita po ng Panginoon ay nagpapakita sa atin na ang ating mundo ay hindi po papabuti ng papabuti, kundi ang ating mundo ay magiging more challenging because as the days of the coming of Christ draws near, habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, pagdating ng mga huling mga araw, ay talagang the world will become more challenging. No po, war, kamatayan, suffering, injustice, and evil. Ito po yung isang dahilan kung bakit si Daniel ay talagang nanlumo siya. Sa isip niya, paano na lang ang buhay ng aking mga kababayan? Paano na lang ang buhay ng mga tao? Talagang nakita niya, pinakita sa kanya, at siya po ay nanlumo. Pero meron pa pong isang dahilan kung bakit siya po ay talagang nanghina siya. At ito yung nakita niya, nagkaroon siya ng personal na enkwentro doon sa kakaibang nilikha. And a lot of scholars are saying na itong nakausap niya, itong nakipag-usap sa kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At again, just like last week, na when people have an encounter with God, yung mga tao po, nagkakaroon sila ng personal na enkwentro sa Diyos, kahit na mabuti ka na tao, kahit mabait ka, kahit maka-Diyos ka, pagka naitapat ka doon sa Panginoong Diyos, ay nakikita mo talaga na hindi ka pa papasa sa Kanya. Nakikita mo ang iyong pagkukulang, ang iyong kaliitan, ang iyong, yung mga kakulangan ng iyong buhay. Nakikita mo yung iyong mga kasalanan. At si Daniel po ay ganon. So, it's kind of interesting, di ba? Parang frightening yung future na nakita niya. Pero, more frightening yung nakita niyang kaluwalhatian ng ating Diyos. Naalala ko po doon sa Exodus, nung ang ibigay ng Diyos, yung law, yung kanyang batas sa Israel, yung pumbundok na kanilang kinalalagyan ay talagang umuusok, talagang punong-puno ng apoy, at ito ay nayayanig dahil sa presensya ng Panginoon. At sinabi ng Diyos, walang sino man, tao, hayop, o kahit sino na pwedeng lumapit doon sa bundok sapagkat naroon ang Panginoon. Alam po ninyo, when we have an encounter with God, we begin to see yung talagang size po natin. We begin to realize, ganito pala kalaki, ganito pala kadakila, ganito pala kabanal ang Diyos, at sadyang karapat dapat siyang papurihan. So yun po yung una na nakita natin dito. Nakita natin yung vision na nagpahina sa Kanya. Tayo po kaya, mga minamahal, nakikita ba natin kung ano ang hinaharap natin? Marami po sa atin parang ang gusto lang ay mabuhay lang ng walang problema, ng konting ginhawa, ng konting saya. Parang pagka meron tayong ganon, okay na. Pero ang passage po natin ngayon ay tinatawagan tayo. Huwag po nating katakutan ang ating hinaharap. Huwag nating i-deny kung saan patutungo ang ating mundo, kundi bilang mga tagasunod ng Panginoon, dapat po nating malaman kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sabi nga doon sa Timoteo na sa mga huling araw, yung pong kasamaan, yung kasalanan, yung rebellion against God will become even more, talagang kakalat sa napakarami po. So that is expected. Pero dito sa text natin, yung pangalawa po, so it's a vision that weakens. Pero ang pangalawa, it's also touches that strengthen. Talagang hindi lang po minsan, hindi lang dalawa, kundi 3 beses na itong si Daniel ay tinouch ng hinipo siya ng Panginoon. At bawat pag-touch, paghipo sa kanya ng Diyos, ito po ay nagbubunga ng pagkaganda-gandang bagay. Yung una po ay
nung marinig niya ang tinig ng Panginoon, nung naintindihan niya kung ano ang mangyayari, yung na-encounter niya ang God, siya po ay bumagsak talaga, bagsaksa, at ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Pero tinawag siya ng Panginoon at gusto niyang tumayo pero hindi niya kaya. So anong ginawa ng Panginoon? Well, first of all, doon sa ating verse 10, God touched him. Talagang hinipo siya ng Panginoon, no? Hinipo siya ng Panginoon at paghipo sa kanya ng Panginoon ay nakatayo siya. Nanginginig yung kanyang katawan, nanginginig ang kanyang tuhod, pero siya po ay pinatayo ng ating Panginoon. Wow, I like that, no? Na, kahit napakahirap, napaka-full of challenges yung ating hinaharap, and yet, when God comes to us, pagka lumapit ang Diyos sa atin, pagka na-experience natin siya, when God comes and touches you, He will give you the strength to stand. Hallelujah. Sabi nga niya sa Ephesians chapter 6 na hindi ka lang patatayuin ng Panginoon, kundi pagkatapos ng pakikipaglaban, nakatayo ka pa rin. You will stand and remain standing because of Him. So yun po yung unang touch ni God, the touch that made him to stand. But the second touch is another interesting touch, no po. Sa verse 16, dahil sa nangyari po, si Daniel, hindi na po siya makapagsalita. Talagang parang naging pipi na po siya. Talagang hindi na siya makapagsalita. And God had to touch him again. And wow, ano po ang bunga ng paghipo sa kanya? Well, before the touch, hindi siya makapagsalita. Before the touch, wala na siyang tinig. He became voiceless. He lost his voice, no? He lost the capacity to express himself. Pero pagkatapos po ng pag-touch sa kanya ng Panginoon, wow! God enabled him to speak. Hallelujah! God enabled him to speak, Yan po ang kailangan natin ngayon, dahil minsan natatakot tayong magsalita, minsan hindi natin alam kung ano ang sasabihin, minsan nawawalan na po tayo ng tinig. Alam po ninyo, tayo po ay mga John the Baptist sa ating mga kapitbahay, sa ating mundo, sa ating mga workplaces, sa ating lipunan. We are the voices of the Lord, especially for those who are without voices. Kaya yung second touch, kailangan po natin para tayo po ay makapagsalita. Very interesting po ang pananalita dito that was empowered by the touch of God ay pananalita para kilalanin ang kanyang kahinaan. Para sabihin niya, hindi yung para magsigaw siya at malakas na yung kanyang tinig, hindi po. Kundi yung capacity to speak, yung empowerment to speak, was an empowerment to speak his weakness. Parang, wow, God touches him. And the first word that comes to him, Panginoon, mahina ako. Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, tulungan mo ako. Wow! Well, sa paningin, sa pandinig ng iba, baka sabihin, ano ba naman yan? Dapat pagka God touches you, you should be strong and, you should be bold like a lion, Pero dito po ibang klaseng touch na ito. Because it's a real touch. Alam po ninyo, when God really touches you, pagka God really touches you sa inner being mo, sa puso mo, wow, you will see how weak you are. You will see how powerless you are. You will see how hopeless you are. You will see how dependent you are to God. Kaya nga, ibang klase po ang touch na ito, ang empowerment na ito ni Lord. Sapagat it is an empowerment for Daniel to admit his weakness. Pero alam po ba ninyo, ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga taong kumikilala na hindi nila kaya, mga taong inaamin ang kanilang pagkukulang at sila ay lumalapit sa Panginoon. Alam po ninyo ang sinasabi ng Diyos? Sabi po sa 2 Korinto, Kapitulo 12, na ang mga taong kumikilala sa kanilang pangangailangan sa Diyos, ang mga taong nagpapatira pa ang mga taong umaasa lamang sa Diyos, sila daw po ang mga pinakamalakas na tao sa buong daigdig.
Ang malakas po na anak ng Diyos ay hindi po yung punong-puno ng self-confidence. Hindi po. Kundi ang mga tunay na magigiting, malalakas na lingkod ng Panginoon ay ang mga taong nakakaalam na sa sariling kanila wala po silang kakayanan. Pero kaya sila lumalapit sa Diyos sapagkat alam nila na kapag ka ang presensya, ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Diyos ang sumasa kanila, wow, they will be able to speak and to do what God has called them to do. Have you experienced itong touch na ito ni God? Nakarating ka na ba doon sa punto na inaamin mo, Panginoon, hindi ko kaya. Parang tayo pong mga Filipinos, talagang maremedyo tayo. At minsan po, ito ang pumipigil sa atin para manalangin at umasa at maghintay sa Panginoon. Pero we need that special touch. And then the third touch po, yung una po, yung first touch enabled him to stand. Yung pangalawang touch enabled him to speak. Yung pangatlong touch naman empowered him to obey. Talagang pinalakas siya ng Panginoon para sumunod sa ating Diyos. Oh, I love this one. Na we need this. All three touches, we all need them, right? Itong si Daniel po, God touched him for the last time. At very interesting yung touch ni God sa kanya. Yung pampalakas po niya, inulit po niya yung sinabi niya doon sa verse 10. Sinabi ng Diyos, ikaw ay sadyang minamahal. Ikaw ay pinapakinggan ng Diyos. Hindi ka mag-isa. Na bagamat, yung hinaharap will be very challenging and yet God is with you. Hindi kanya talaga iiwanan. At isa po sa mga napansin ko, alam ba niyo yung salitang minamahal? Ikaw ay lalaking minamahal ng Diyos. Doon po sa Hebrew, ang salita na ginamit doon, yung pong salita na ginamit doon sa 10 utos na sinabi, thou shalt not covet, do not covet your neighbor's wife, wag mong gawin yung ganon na yung pagmamay-ari ng iba ay gusto mong mapasa iyo. Wag kang maging covetous. Kaya dito, can you imagine, God is saying to Daniel, si God, hindi ka lang niya basta mahal. Ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. And I think when God touches you, talagang malalaman mo talaga that you are specially loved by God. So, ito po ang kailangan po natin. So, una sa lahat, there's a vision that we can see. Yung pangalawa po, there's a touch. Merong mga touches na nagpalakas sa kanya. Pero ang panghuli ay yung lahat ng mga yon ay ginawa ng Panginoon upang siya po ay ipadala, upang siya po ay ihanda, upang siya po ay palakasin para gampanan, para gawin yung pinapagawa ng Panginoon sa Kanya. I like that. Now, God touches us, God moves into our lives kasi gusto ng Diyos na gamitin ang mga buhay po natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Napansin po ninyo, let me just point something dito sa Daniel chapter 10. Very, very interesting po. At ito po ay tutulong sa atin na maintindihan bakit kailangan ang manalangin. Dito po sa chapter 10, nakikita natin yung paralelismo. There's a parallelism. Merong parang may katapat. Yung mga nakikita nating nangyayari sa ating kapaligiran, meron siyang katapat. Meron siyang katapat na pangyayari sa hindi natin nakikita. Wow! Talagang it's a parallel world na there is a visible world, meron ding invisible world. There is the kingdom of men na nakikita natin sa ating mga mata, na aamoy natin, na feel natin. Pero meron siyang katapat na kakaibang mundo. And God is saying here na yung mga nakikita natin sa panlabas, yun po ay nagpapakita din kung ano ang nangyayari doon sa hindi nakikitang kaharian. Kaya nga po yung prayer is so crucial. Minsan akala natin, ano bang nangyayari sa prayer? Parang wala namang nangyayari. Pero alam niyo, dito natin makikita po sa Book of Daniel, there is
a parallelism. There is, God is doing something in the invisible world, at yung ginagawa niya sa invisible world ay nakikita natin sa visible world. Doon po sa remember sa Matthew chapter 6, nung tinuruan ni Jesus yung mga disciples niya to pray, sabi niya, you pray that God's kingdom will be on earth. Kung ano ang nangyayari sa kalangitan, ay ganon din ang mangyayari dito sa mundo. You see that? What happens in the heavenlies is also going to happen dito sa ating mga visible worlds. And my favorite scripture, Luke chapter 10. Remember that passage? Now, Jesus sends yung mga disciples niya, you go and preach the gospel, you pray for the sick, you cast out demons, and do all these miraculous things, and you go to the villages, you go everywhere. You have, I'm giving you authority, I'm giving you power para magawa ninyo yung hindi nyo kayang gawin. And you know what happens afterwards? The disciples came back at sila po ay sobra ang mga saya. Bakit po sila masaya-masaya? Well, sabi nila, Panginoon, alam mo, nag-share ako ng magandang balita, and I saw something happen. Merong may sakit at pinakilala ko sa kanya si Jesus at pinanalangin ko siya at siya ay pinagaling ng Panginoon. Merong isang tao na, that was possessed by a demon, and then I prayed and I cast out the demon, and the demon just left. Talagang umalis daw yung masamang espiritu. And you know what Jesus said? Nag-smile si Jesus. Sabi ng Panginoon, I saw Satan fall like lightning from heaven. Nakita ko si Satanas, sabi niya. Nakita ko bumabagsak siya sa kalangitan. Can you imagine that? Every healing that happens is a downfall of the enemy. Every word of the gospel that is preached and every word na tinatanggap ng mga tao na galing sa Panginoon at pinapaniwalaan nila, every person who comes to the Lord, wow, it's a indication po, palatandaan na talagang ang kaharian ng kadiliman ay inaatake ng kaharian ng Diyos at ang mga makasalanan ay pinapalaya. Kaya nga po, it is so important that we understand yung paralelismo ng nakikita natin sa ating mga mata at yung mga hindi natin nakikita. So how do we apply this po? Sa prayer po, ang ibig sabihin dito, kung ano yung nakikita mo, dapat pinapanalangin mo kung ano yung gusto mong makita. Nakikita mo yung mga, naglalasing, yung mga nagda-drugs, yung mga nambababae, nakikita mo yung mga nagnanakaw sa gobyerno, yung mga palalo sa buhay, yung mga taksil sa kanilang mga pamilya, nakikita mo yung mga napakaraming kasalanan sa mundo. Well, nakikita mo, gusto mong mabago. Well, God is telling us, you want to see change, you better make war in the invisible world. Kaya, ito po yung nakikita natin. God touches us para ihanda po tayo. Now, let me apply this sa mga buhay po natin. Alam po ninyo, God calls us into spiritual warfare. Tinatawag po ng Diyos ang kanyang mga anak sa pakikipagbaka. Sabi ng God kay Daniel, may malaking pakikipagbaka na mangyayari. At that was the Old Testament. Alam po natin that in the New Testament, nakita natin yung record na God sent His very own Son. At sa halip na tayo po yung makipagdigma, siya po yung nakipagdigma. Siya at ang kanyang hinarap ay ang kaaway. Hinarap po niya si Satanas, hinarap po niya at tinalo po niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kakaiba po? Sa halip na patayin niya yung kaaway niya, tinalo niya ang kaaway sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang sarili sa Ama upang ibuwis ang kanyang buhay para sa atin. At dahil sa kanyang ginawa doon sa krus, wow, ang
kaaway po ay kanyang tinalo. Natalo po ang kaaway. Talagang he won over the enemy, and now God is calling us para tapusin para tapusin yung pinasimulan niyang gagawin. At papaano po tayo rin po ay tinatawag ng Panginoon sa spiritual warfare. Tinatawag tayo ng Panginoon na makipagdigma, hindi sa sariling lakas natin, kundi sa pamamagitan ng lakas ng ating Panginoon. At sa anong mga areas po ito? Well, una sa lahat ay tinatawag tayo ng Panginoon na makipagdigma laban sa kasamaan sa ating mundo. Makipagdigma sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng paghahayag ng magandang balita. Tayo raw ay makipagdigma sa pamamagitan ng mga ito laban sa kasamaan sa ating mundo, sa ating barangay, sa ating mga, sa ating lungsod, sa ating bansa, at sa lahat po ng dako kung nasaan tayo ay tinatawag ng Panginoon na makipagtunggali. Ang pangalawa po, at napakahalaga ang battle na ito, is yung battle for the souls of people. Yung pakikipaglaban para sa ikaliligtas ng mga tao. Alam po ninyo, doon sa Old Testament, sina Joshua, they encircle the walls of Jericho, and they destroyed the city of Jericho. Talang material, physical ang kanilang pakikipaglaban. Pero sa New Testament po, iba na ang pakikipaglaban. Hindi na po tao, hindi para patayin, sirain, kundi ngayon po, ang pakikipaglaban natin ay para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya mga minamahal, tinatawagan tayo ng Diyos ngayon upang magiging kasama niya, kasama ng body of Christ, at tayo po ay sama-sama na ipangaral ang magandang balita, makipaglaban para sa ikaliligtas ng mga tao. Gawin po natin yung dapat po natin gawin. We must pray together, we must preach together, and we must serve together. At panghuli po, I encourage you to also fight to grow in Christ. Yung makipagtunggali, ipaglaban mo ang paglago mo sa Panginoon. Ang iba sa inyo po ay tumanggap na sa Panginoon. Ano po ang kailangan po ninyo? Well, kailangan po na lumago. Spiritual growth is a warfare. Pag-attend ng mga habits classes, pagsama sa mga prayer meetings, at kayong mga tumanggap na sa Panginoon, even submitting to water baptism, para ipahayag mo sa mundo na dati ako ay ganito. Dati ako ay, sumusunod sa kaaway, pero ngayon ako ay lingkod at alagad na ng Panginoon. Wow! God touches us para tayo po ay makapag-serve sa Kanya. Ito po yung salita ng Panginoon sa atin sa araw na ito, na, again, ang future is very challenging. There's a lot of struggles that is awaiting us in the future. And yet God is calling His people. Sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin because I want to touch you. Gusto kong patayuin kayo, gusto kong bigyan kayo ng tinig para makapagsalita kayo sa aking pangalan, at higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan upang kayo ay makasunod, upang kayo ay, magawa ninyo yung aking mga ipinapagawa sa inyo. So, we need to come to Him. I pray that you will come to Him today. We need Him, mga minamahal. Hindi po natin kaya, hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari pa sa ating mga inaharap. Pero I tell you, they are very challenging. The future is filled with challenges, and only those who are touched by God will make it. Kung wala po ang touch ni God, we will all be struggling. We will all be looking to ourselves, or maybe looking at our government, and just live with great disappointment. Today is the day that you have to say, Lord, I will transfer yung aking trust mula sa tao patungo sa iyo. Gawin po natin yan. I-transfer natin yung ating pagtitiwala mula sa pagtitiwala sa ating sarili
doon sa pagtitiwala sa Diyos upang tayo ay sumunod sa Kanya. Amen? Amen? Amen po? Hallelujah. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na pag-aralan ang iyong mga salita. Lord, I pray today for a special blessing sa mga anak mo. I pray, Lord, today that you will empower your people, Lord, to stand and to share the gospel to others. And Lord, I pray also for people who are calling on you sapagkat kailangan kanila. Lord God, we ask po for the miracles of healing, miracles of provision, and the miracles, Lord, of transformation. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. God bless you.